si Bagyong Mirasol na ngayon ay tinatawag na natin sa international name na Tropical Storm Mitag. Ito po si Mitag ay nasa layong 465 kilometers sa kanluran ng Calayan, Cagayan. At ngayon meron po itong taglay na hangin na aabot sa 65 kilometers per hour at bugso na aabot sa 80 kilometers per hour. Kung napansin nga po natin ay nag-intensify pa nga ito ngang si Mitag bilang depression po kanina, ngayon ay tropical storm category na. At ngayon nga po mapapansin din po natin kahit malayo po ang si Tropical Storm Mitag sa ating mga kapuluan, ay ito nga pong kanyang extension ng mga kaulapan o yung trough po nitong tropical storm ay nakakaapekto pa rin dito sa may extreme northern Luzon, pati na rin po dito sa may Ilocos region. At ito naman po ang ating mga kaulapan dito sa kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas, pati na rin konting bahagi dito sa Mindanao ay sanhi naman itong southwest monsoon na may konting enhancement po or pagpapalakas dahil naman nitong si Tropical Storm Mitag. Kaya asahan po natin yung makulimlim na panahon na may tsansa na mga scattered rain showers, especially during the afternoons and evenings po yan dito sa may Central Luzon area, particular sa Zambales, Bataan, pati na rin po dito sa may Pampanga, Bulacan, sa may Metro Manila, western sections din po ng Calabarzon, sa may Mimaropa area, pati na rin sa may western Visayas, Negros Island region at dito rin po sa may Zamboanga Peninsula. Kaya't posible po yung mga flash floods at landslides sa mga nabanggit na lugar, kaya't mag-ingat po yung ating mga kababayan. Dito naman po sa may silangang bahagi ng ating bansa, pansin na rin po natin yung mga pulu-pulong mga kaulapan dyan. Ito po yung ating mga localized thunderstorms. So, every afternoons po, potentially meron po tayong mga localized thunderstorms dito po, especially sa may eastern side po ng ating bansa. Kaya anong bahagi man tayo ng ating kapuluan, ay magdala pa rin po tayo ng mga payong panangga sa ulan, pati na rin po sa init. Dumako naman po tayo dito kay Tropical Depression Nando. Sa ngayon, wala naman po itong direktang epekto pa sa anumang bahagi ng ating bansa, kahit wala po tayong nakataas na wind signal sa anumang parte po ng ating kapuluan. At ngayon po ay nasa layo po ito na 1,260 kilometers sa silangan ng Central Luzon. Meron po itong taglay na hangin na aabot sa 55 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 70 kilometers per hour. Patuloy po itong kikilos pa northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ito naman po ang forecast track and intensity nitong si Nando. Nakikita nga po natin magpapatuloy po itong kumilos sa northwestward na motion at habang kumikilos po ito ay mag-i-intensify pa nga bilang isang typhoon category earliest po by Saturday. At patuloy po ito mag-northwestward. Pagdating naman po ng Sunday ay mag-westward motion po ito patungo dito sa may extreme northern Luzon or dito naman sa may northern Luzon area. Hindi din po natin inaalis yung tsansa na ito'y maging super typhoon category, kaya't mag-antabay po tayo sa updates galing dito sa Pag-asa. Simula nga ng Sunday ay asahan na po natin dahil malakas na nga po itong si Nando by that time, possibly maging typhoon category na nga po ito, ay hihilahin na niya yung southwest monsoon o habagat. Kahit maaapektuhan na nga by Sunday, simula Sunday pa lang, ay meron na tayong combined effects ng southwest monsoon at nitong si Nando, at posible nga po sa may western sections ng ating bansa ay uulanin na nga po tayo.